Okay, kung wala, start na tayo sa ating gawain. Patuloy pa rin tayo sa series natin na about the gospel, yung mensahe ng Ebanghelyo. Sa mga nagdaang mga series natin, sa mga nagdaang mga topic natin, ang Ebanghelyo, ang mensahe ng Ebanghelyo, una yung tinatawag natin repentance, pangalawa yung paniniwala sa ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ay kinasihan ng Diyos na kanyang kapangyarihan, kaya ito ay pahayag ng nakaraang linggo. Si Jesus Christ ay kinasihan ng Espiritu ng Panginoon upang mabuting balita ay may parating sa mga mahihirap, may parating sa mga sugat ng puso, sa mga nakabilanggo, at sa lahat naman nilang nagnanais na makatanggap ng pagpapala ng Panginoon. Kung sa tao nagsisimula ang pagsisisi at ang resulta nito ay paniniwala, siya ay makasalanan at siya ay nararapat lamang na iligtas ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ay nagsisimula sa puso ng Diyos, ang gospel. Kaya nga sinasabi ng mga theologian na ang puso ng Biblia, John 3:16. Kasi doon natin makikita yung sustansya ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang tinutukoy kasi dito, sanlibutan. Hindi naman niya binanggit dito yung ang pagsinta ng Diyos ay sa mga saints lamang o sa mga believers lamang. Hindi, ang tinutukoy kasi na paghahandugan o pag-address ng pagmamahal ng Diyos para sa lahat ng tao. Kaya nga, alam niyo itong John 3:16, kiniklaim ito ng lahat ng sektor ng lipunan. Kaya nga pati yung mga kapatid natin na hindi ba, yung mga kapatid natin sa grupo ng mga tomboy, bakla at nasa kalagitnaan, sinasabi nila na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dapat irespeto yung kanilang posisyon. Diba? Totoo naman ang Diyos na pinagpag-ibig. Kaya lang, hindi nga tinotolerate ng Panginoon ang kasalanan. Kaya nga dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang tao mapalaya sa kasalanan. So, purpose pala ng pag-ibig ng Panginoon para ang tao ay maalis sa kasalanan. Hindi yung pag-ibig ng Diyos para ang kasalanan ay ipanatili. Magkaiba kasi yun eh. Iba kasi yung, di ba ang Diyos ay pag-ibig, dapat naiintindihan kami. Hindi. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya nga dapat mapalaya. Yun yung dapat natin naiintindihan. Kung samahan niyo ako sa Bible, para mabigyan natin ng Biblia. Sa John chapter 3, verse 16 tayo. Pagkatapos ay meron tayong pangalawang sabi niya rito sa John chapter 3, verse 16. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino daw iniibig ng Panginoon? Ang sanlibutan. Dahil sa pag-ibig na yon, sabi niya rito, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Sa verse 18, hindi inahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit inahatulan ng maparusahan ang hindi sumasampalataya sa Kanya. Sa verse 19, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga taong dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Verse 20,
Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Ito yung dapat natin maintindihan na ang pag-ibig ng Diyos nagliligtas. Doon sa mga nagpapasakop, doon sa pagliligtas ng Panginoon. Diba, sinasabi ng mga kapatid natin na mga makasalanan na ang Diyos ay pag-ibig. Oo, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga ayaw niyang manatili ka sa pagkakasala. Ang nais ng Panginoon, iligtas ka sa kasalanan. Diba? O iligtas ka sa kaparusahan. Kasi merong kaparusahan eh. Now, yung Ebanghelyo, nung dumating sa atin, bakit kaya sa ating mga tao, ang unang hakbang natin sa usapin ng Ebanghelyo, pagsisisi? Ba't kaya? Pag-amin kasi yun eh, pagtanggap kasi yun eh, pagtalikod kasi yun eh. Ibig sabihin ng pagsisisi, kinikilala mo kung ano ang iyong nagawa sa harap ng Panginoon. Diba? Nakagawa ka ng kasalanan. Pero ang mas malalim doon ay yung mga tao na hindi naman talaga nakakakilala doon sa kasalanan na kanyang ginagawa. Meron kasi mga tao na hindi naman niya alam na siya makasalanan. Actually, marami nga nagsasabing hindi ako pumatay. Kasi sa kanila, pagka sinabi mong kasalanan sa kanila, ang mga kasalanan binabanggit lang nila ay hindi ako pumatay. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako nangalo niya. Malala niyo yung binata na lumapit kay Jesus. Ano sabi ng binata? Panginoon, ano dapat kong gawin para magmana ng kaharian ng langit? Diba? Sinabi ng Panginoon sa kanya eh, sumunod sa kautusan. Sabi niya, Panginoon, nagawa ko ng lahat ng ito. Magmula pa sa aking pagkabata, nagawa ko na ito. Ibig sabihin, kung nagawa na niya, abay di karapat-dapat pala siyang tumanggap ng mana ng kaharian ng langit. Pero sabi ni Jesus Christ, kung gusto mo maging sakdal. Ang tanong, yung bang pagsunod sa kautusan, hindi ba yung nagpapakasakdal? Kasi sabi ni Jesus Christ, kung gusto mo maging sakdal, sabi niya, Sabi niya, umuwi ka sa inyo, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian, ipamigay mo sa mga duka, at sumunod ka sa akin. Now, bigyan natin yung pansin, yung sinabi ni Jesus Christ na kung gusto mo maging sakdal. Merong isa ako na nabasa sa Facebook. Yung isang survivor ng COVID ngayon. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Meron siyang prayer. Kaya nga ipinost yun sa FB. Meron siyang prayer. Ang prayer niya ay ganito. Sabi niya, Lord, bigyan mo ko kahit konting hangin. At ang lahat ng aking tinatangkilik, sabi niya, pwede kong ipamigay. Bigyan mo lang ako ng konting hangin. Alam niyo kung isipin natin, madaming hangin kang natatanggap. Marami tayong hangin natatanggap. Kasi yung palang may sakit na COVID, nawawalan ng hininga. Nawawalan ng hangin. Kaya ang prayer niya sa Lord, nung siya ay nasa hospital, sabi niya, Lord, bigyan mo ko kahit konting hangin. Hindi siya humingi ng malaking hangin. Hindi siya humingi ng malaking kaluwagan. Nung nakikita niya na hindi na siya makahinga, humingi siya ng kahit konting hangin. Naalala ko yung isang membro ko noon na asthmatic. Pag tinatanong ko siya, sabi ko sa kanya, Sis, ano ba nararamdaman mo? Pastor, sabi niya, napakahirap huminga. Ang pakiramdam ko, Pastor, kumbaga, parang nasa isang maliit na tubo na lang yung dinadaanan ng hangin ko. Yung pala yung nararamdaman ng asthmatic. O yung bang bibigyan ka lang ng konting daluyan ng hangin, okay na. Basta makahinga. Kesa hindi makahinga. Kasi alam mo na yun eh. Oras na naputol na hininga, ang kasunod ng kamatayan niya. Kaya sabi nung COVID survivor na yun, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Sabi niya, Lord, kahit konting hangin lang, ibigay mo sa akin. At kaya kong ibigay lahat ng aking tinatangkilik. O parang kuha nito, parang bargaining sermon. Diba? Yung mamamatay ng tao, pagkatapos sabihin mo, Lord, buhayin mo lang ako.
Tatalikuran ko ng lahat at maglilingkod sa iyo. Ang dali natin doon sa mga merong hangin. Sa atin, yung mga malalakas, yung libreng-libre yung hangin. Diba? Yung talagang damad-dama mo yung hangin, talagang pasok na pasok sa buong buhay mo. Sa pagkatao mo, ramdam na ramdam mo talaga na talagang punong-puno ka ng hangin. Isipin mo, konting hangin ang kanyang hinihingi, babayaran niya ng lahat ng kanyang tinatangkilik, magkaroon lang siya. Sana po magdumating doon sa punto na may pag-pray natin yung prayer mo. Kung ano yung ibig ko sabihin. Kasi meron kang hangin malaki ngayon eh. At ang maganda, nasa iyo lahat ng tinatangkilik mo. Nasa iyo yung pera mo, nasa iyo yung kayamanan mo, nasa iyo yung pamilya mo, nasa iyo yung trabaho mo, nasa iyo lahat eh. Wala pang kondisyon eh. Diba? Eh kasi nung mapuputol na hininga niya, nag-request siya na, Lord, konting hangin. Ibibigay ko lahat ng aking tinatangkilik sa lahat. Oh, mamamatay. Sabi nung mayaman eh, Panginoon, sabi niya, nagawa ko ng lahat yan. Sabi ni Lord, kung gusto mong maging ganap, umuwi ka sa bahay niyo, ibenta mo lahat ng tinatangkilik mo at sumunod ka sa akin. Yung pala yung kaganapan nun, follow Jesus. Oh. Yung pala yung kaganapan nun. Pagsunod kay Kristo. Yung pala yun. Pag sinabi mo na ikaw ay nagsisi sa kasalanan mo, kaya pala yung prodigal son, bumalik. Kasi kahit na ilang beses siya magsisi doon sa kanyang kinalalagyan sa kulungan ng baboy, kahit na 1,000 times daily pa siya na mag-repent doon, hanggang hindi siya umaalis doon sa kulungan ng baboy, useless pala yun. Wala palang kwenta yun. Bakit? Eh kasi nung sinabi niya, nung maisip niya na siya nagkasala, ano yung kanyang unang ginawa? Tumayo. Sabi niya, pagkatapos tumayo, umakbang. Lumapit sa kanyang magulang. Malayo pa lang siya. Natanong na siya ng kanyang magulang. Diba? Anong ginawa ng magulang nung malayo pa lang siya? Sinalubong na siya eh. Ano yun? Ano ba yung sign na yun? Diba? Ano yung sign na yun? Yun yung sign na nagsasabing pinatawad kita. Bakit? Kasi nagkasala nga eh. Diba? Para matanggap mo yung pagpapatawad ng magulang mo, yung hakbang na magulang mo palapit sa iyo at pagyakap sa iyo, yun ay palatanda na ikaw ay pinatawad ng magulang. Pero ganun pa man, nagbigkas siya ng salita, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo, patawarin mo. Inakap siya. Pagkatapos siyang akapin, ano sabi nung tatay sa kanyang mga katiwala? Ano sabi sa kanya? Sa kanyang mga katiwala. Diba? Sutan siya ng kanyang balabal. Diba? Yun yung tinatawag nating robe of righteousness. Diba? Kapag ang isang tao ay pinatawad sa kanyang kasalanan, nililinis na siya ng Panginoon. Kaya nga merong kaya nga merong balabal merong damit. Sa Bible, ang tawag doon di ba, balabal ng katwiran. Kaya nga may katwiran ka na eh. Bakit? Dahil doon sa hakbang na ginawa mo. Yun ay nangyari dahil sa ang ama mo, merong pagmamahal sa iyo. Eh kung walang pagmamahal ang ama, lumalapit ka, baka talikuran ka pa niyan. Pero hindi, makita siya, lumapit siya. O paglapit niya, sinalubong siya kaagad eh. Pagkatapos siya bigyan ng damit, ano yung sumunod na pinigay sa kanya? Sing-sing. Oh. Eh bakit niya sinasabi ng mga kapatid natin sa ibang simbahan na bawal ang mga alahas? Eh ba't kaya ang Panginoon Jesus nagbanggit ng sing-sing na dapat ipasuot dun sa kanyang anak na libubuin? Oh, Brother Bernie. Di ba? Eh, mali pala alahas eh. Ba't sabi ni Jesus Christ na suutan ng sing-sing ang lubugyan? O, di ang alahas pala mahalaga. Bakit? Kasi yun yung inheritance niya. Yun yung pagpapala eh. Yun yung sign na
siya ay kabilang pa rin doon sa pamilya eh. Inheritance yun eh. Tingnan nyo. Yung mag-asawa, bakit ba meron silang token na ring? Bakit kaya? Bakit kaya may ring na token? Ano kaya yung sinasaad nung ring? Ano kaya sinasaad nun? Ano kaya symbol nun? Napakahalaga nun eh. Sabi niya ay, pag-ibig na dalisay. Pag-ibig na ano? Na forever. Bakit? Kasi nga, buo yun. So, ang ama, meron pala siyang pag-ibig na dalisay sa kanyang anak. Hindi pala napuputol yun. Kaya pala pagkatapos patawarin at pagkatapos siyang balutan ng damit, pinasuot sa kanya yun. Diba? O ano yun? Hindi ba sa mag-asawa, simbolo nga yun eh, di ba? O sabi naman ibang kapatid natin sa ibang simbahan eh, dapat daw Kristiyano, walang jewels, walang gold, walang alahas. O, kaya nga malungkot ang kanilang buhay pag-aasawa kung walang masingsing yun, walang simbolo. Kaya ang simbol, mahalaga. Ang Bible, punong-puno ng simbol. Ba't ba ayaw nila ng ginto, pero gusto nila ng pera? No, Sir Mark, hindi ko maintindihan. Ayaw ng gold, pero gusto ng pera. Di ba? Hindi ba yung pera ang kahalaga nun ay ginto? Kaya pag ikaw ay mayroong pera sa bulsa, ang kahalaga nun ay ginto. Nung araw, yun ang katapat na yaman ng bansa, ginto eh. Ngayon kasi nasa langis. Pero binabalik nila sa ginto. Kaya, kung hawak ka ng pera, kinikilala mo ang gold. Kaya kung ikaw ay Kristiyano na against sa mga alahas, wag ka na rin magpera. Hindi naman po pwede. Gusto naman din niya ng pera. Bakit? Hindi siya makapagpapatayo ng building niya. Hindi siya makakabili ng damit niya. Hindi siya makakabili ng pagkain niya. Wala siyang pera. So yung gold, hindi mo pwede tapon. Bakit? Yung singsing mahalaga. Tanong, ano kayo singsing na binigay doon sa anak? Sa palagay niyo? Tila, ginto. Kasi ang Bible kasi pag binasa natin gold talaga eh. Diba? So, nabihisan na siya ng katwiran. Inakap na siya bilang anak eh. Sinutan na siya ng katwiran, napatawad na siya. Bakit? Pagdama ng pagmamahal ng ama sa kanya anak. Pagkatapos meron na siyang mana, may inheritance na siya. Ano sabi ng ama? Ano sabi ng ama? Suotan siya ng sandalya. Bakit kaya sa gospel mahalaga ang sandalya? Bakit? Preparation of the gospel, of the preaching of the gospel yun. Yung pagsuot ng sandal, preparation yun eh. O kay Inam na makita. Sabi niya, nagdadala ng mabuting ibanghelyo. Now, ano ibig sabihin niya? Hey anak, pwede ka nang lumakad. Pwede mo nang sabihin, pinatawad ako ng aking ama. Diba? Tinanggap muli ako ng aking ama. Bakit? Merong symbol of sandals. Di ba punong-puno na symbol yun? Kaya pag ikaw ay binihisan, ikaw ay nilagyan ng singsing, ikaw ay nilagyan ng sandalya, then go! Kanino mo na sasabihin? Di ba dapat lumabas ka at ipagsigawan mo sa buong bansa na ikaw ay pinatawad ng Diyos? Di ba? Kaya nga nung ma-born again tayo nung mag-proclaim tayo ng gospel ano yung ating preaching? Di ba? Pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya kahit sa sulok ng mundo tayo pumunta, hindi naman mawawala yung ating preaching patungkol sa pagpapatawad sa atin ng Diyos. Yun ang kahalagahan noon. So kaya yung prodigal son, hindi lang siya basta nagsisi sa kanyang kinalalagyan, kung hindi siya ay tumayo, umakbang, lumapit sa kanyang magulang. Pagkatapos, ano yung sumunod? Ano yung sumunod? Celebration! Diba? Nagkaroon ng handaan yung ang kuyang medyo nagtampo Bakit? Sabi niya, ama, sabi niya, abay, buong panahon, magkasama tayo. Hindi ako gumawa ng masama sa iyo.
Eh, yung kapatid ko na yan, sabi niya dagnustay. Ang ginamit niyang salita, inubos sa mga babaeng bayarin, sabi niya. So, diba, nagpakasama talaga siya, inubos niyang kayamanan na ipinagkaloob mo sa kanya. Pero ni minsan, sabi niya, hindi mo ako pinaghanda ng ganyan. Sinagot siya ng ama, sabi niya, anak, sabi niya, totoo yun. Pero hindi mo ba alam ng lahat ng akin ay iyo? Minsan kasalanan natin. Alam mo kung bakit? Abay, lahat ng kayamanan, lahat ng pag-aari ng magulang, sa iyo yan. Ang problema, ba't ayaw mong gamitin? Tanong ko, magpaparty ba ako ng tupa? Bawal? Kung ako ba magsasaya, bawal? Hindi. Eh, ba't hindi mo ginawa? Then enjoy your life. Dapat magsaya ka. Kaya tayo mga Kristiyano, enjoy natin ang buhay natin. Sabi nila, Kristiyano daw, dapat mahirap. Eh, di ikaw na lang. Ang pastor daw, dapat naglalakad. Ang pastor, dapat, pastor nung pinuntahan namin pastor, walang sweldo sa pastor namin. Kumusta naman yung pastor niyo? Naghihirap. Sa amin kasi, pastor, hindi namin papayagan ang pastor namin, naghihirap. Bakit? Abay, may inheritance yan Dapat siyang i-bless ng Panginoon at dapat na maging masipag siya. Diba? Pagka ang pastor mahirap, palatandaan ng membro, mahirap din. Dapat ba ang pastor, dapat ba ang mga membro mahirap? Ako magtatanong, gusto nyo ba na mahirap o mayaman? Alin sa dalawang gusto nyo? Magbigay o tumanggap? Sa buong buhay ko, mas ninais ko magbigay kesa tumanggap. Kahit na ako mahirap noong mga panahon na yun, hindi ko naging prinsipyo sa buhay ang mangingit. Mas masarap ang magbigay. Kaya meron dalawang klaseng Kristiyano. Ano yun? Receiver at giver. Karamihan ng tagatanggap, mahirap. Karamihan ng nagbibigay, pinagpapala ng Panginoon. Diba? So, i-enjoy mo yun. Bakit? Kasi ang laki ng puso ng Diyos Pag hindi mo na-enjoy yung puso ng Panginoon, ay sayang na lang. Bakit? Ang yaman ng Panginoon mo, ba't hindi ka naganda? Sabi ng ama sa kanya anak, anak, ang lahat ng akin ay iyo. Ano ibig sabihin mo? Kung yun nga anak na alibubuin napatawad na bumalik handaan niya, nagkaroon ng kasiyahan, pinagpartin niya ng matabang buya. Di lalo na ikaw na matinong anak. Pero minsan, ando dun sa mga kapatid nating Kristiyano na hindi alam ang kalooban ng Diyos, kaya sila nagsasama. Kaya tama ang Panginoon Ano yun? Mas pinuri pa ng Panginoon ang attitude o katangian ng mga unbeliever kaysa sa mga believer. Malala nyo yung katiwala na tatanggalin ng kanyang amo? Ilan ang utang ng amo mo sa iyo? Sabi ko. Diba? Kinuha niya yung kalahati, pipirmahan ko. Sa iyo, ilan? Kinuha yung kalahati, pipirmahan ko. Sabi ni Jesus Christ diba, pinuri pa ng Panginoon yun. Yung katiwala na yun. Sa mata ng tao, mandaramon yun. Ba't kaya niya pinuri? Kasi sa kanyang abilidad. Minsan, maraming Kristiyano, yun ang kulang. Bakit? Mayaman. Tingnan nyo, mayaman. Maraming pera. Pero nagtitiis sa ukay-ukay. Ayaw bumili ng brand new. May mga Kristiyanong gano'n. Pumunta kayo sa ukay, magugulat ka kung sino may mayayaman nandun doon. Diba? Pero marami mahihirap, ang yayabang. Ang sinasabi ko,
Hindi naman masama yan eh. Pero dapat sana enjoy mo naman yung blessing sa buhay mo. Diba? Kasi matutulad ka dun sa kuyang na hindi naganda. Buti pa yung masama niyang kapatid eh, pinaganda, nagparty. Now, ano ang gusto natin makita rito? Pagdating sa usapin na puso ng Diyos ang pinag-uusapan, ang Diyos kasi walang tinatawag. Kaya nga, gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi naman niya sinabing Kristiyano lang. Bawat tao, bawat nilalang sa mundo, minahal yan ng Diyos. Ang totoo, ayon kay Timoteo, nais ng Panginoon na lahat ng tao ay maligtas. Pero yung pagliligtas na ino-offer ng Panginoon, hindi lahat ng tao tumanggap nun. Katulad nito, hindi lahat tumanggap sa ilaw. Mas ginusto pa nila ang dilim kaysa sa liwanag. Sabi niya, mas ginusto pa nila ang kapahamakan kaysa sa ino-offer ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya yung pag-ibig na ino-offer ng Panginoon, kung hindi matanggap ng isang tao yan, hindi kasalanan ng Diyos. Kasalanan mo yun. Bakit? Hindi mo tinanggap yung ino-offer ng Diyos. Bakit? Kasi mahirap kasing tanggapin eh. Pag tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, ang unang hakbang na gagawin mo, magsisisi ka. Tatanggapin mo na ikaw ay sinners. Pagkatapos mong magsisi sa iyong kasalanan, maniniwala ka na sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng paniniwala, pagsunod na yun. Susunod ka na kung anong gusto ng Panginoon. Marami kasi mga tao ayaw sumunod kung ano sinasabi ng Panginoon. Tulad yung sinisira namin doon sa Banawag. Ang pagsunod sa kanila, pahaba ng buhok, magsusuot ng alahas, yun daw ang pagsunod sa kanila. Sabi ko, kapatid, ano ba mahalaga sa Diyos? Kaluluwa o damit? Ano ba mahalaga sa Panginoon? Material o kaluluwa? Hindi ba mas mahalaga sa Diyos ang kaluluwa? Bawal daw ang make-up. Nagtanong ako, hindi kaya siya nagjojodoran? Hindi kaya siya nagsishampoo? Ang buhok mo lampas hanggang sa lampas ng puwit mo ang buhok. Kung bawal ang makeup, di ba walang shampoo? Shampoo raw hindi bawal. Sabi ko dapat bawal na rin. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 3 up to 6 pati yung maringal na damit dapat hindi. Kaya anong damit ay susuot natin? Basahan. Mag-a-apply ka ng trabaho ngayon. Kung ikaw ay membro ng simbahan na gano'n, mag-a-apply ka ng trabaho, hindi ka tatanggapin. Bakit? Kasi bawat kumpanya ngayon kailangan nakaayos. Kaya nga ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas. Tumitingin siya sa loob. Ang tao lang naman ang tumitingin sa panlabas. Sabi niya, okay na daw na meron siyang 2 membro basta sumusunod sa Panginoon kaysa marami siyang membro na hindi sumusunod sa Panginoon. Sino may sabi? Nais ba ng Panginoon na 2 kaluluwa lang ang nasa langit? Hindi. Ninais ng Panginoon na lahat ng tao ay maligtas. Ang problema sa tao, ayaw nila sumunod sa pagliligtas ng Panginoon. Mahirap ba sumunod sa pagliligtas ng Panginoon? Hindi. Bakit? Kasi ang pagsunod sa pagliligtas ng Panginoon, dapat maging realistic ka. Ano yun? Yung katotohanan dapat tanggapin mo. Kung ikaw ay sinners, then mag-repent. Diba? Ang problema kasi, takot tayo magsisi o takot tayong iwanan yung ating pagkakasala kapag nanampalataya tayo sa Panginoon. Pero nakalimutan nila ito yon. Ang pananampalataya, resulta ito ng pagsunod sa Panginoon at pagtanggap doon sa tunay na kalagayan mo. Kaya nga, ang unang-unang tinitingnan ng tao, bago magsisi, tingnan ang kanyang kalagayan. Huwag kang magsisisi sa kasalanang hindi mo ginawa. Ba't naman ako magsisisi sa kasalanang hindi ko ginawa?
paano mo naman malalaman kung ano yung kasalanan na nagawa mo? Eh, kailangan mo suriin yung sarili mo. Di ba? Una mo muna tingnan ang sarili mo. Ano ba yung kasalanan ko? Kaya nga sa panalangin napakahalagang masuri mo muna yung sarili mo. Ano ba yung ginawa nung alibubuing anak? Tiningnan niya yung sarili niya. Sabi niya, sa bahay ng aking ama, ang mga alila o mga katulong o mga katiwala ay merong pagkain. Dadakwat ako, sabi niya, ang aking kinakain ay yung pagkain ng baboy. Di ba yung unang nakita niya yung kanyang kalagayan, kaya nga siya nagrepent kasi nakita niya yung kanyang kalagayan. Ganon din yung hinihingi ng ating Panginoon. Unang tingnan mo, ano yung kalagayan. Ano yung kasalanang nagawa mo? Yun yung dapat Huwag ka magsisisi ng hindi detalyado. Nagnakaw ka, di alam mo kaagad. Mama, patawarin mo ako sa kasalanan kong nagawa. Ano yun? Pagnanakaw. Paano daw ba magsisi sa pagnanakaw? Yung ninakaw mo, nasa iyo pa, di soli mo. Nasa iyo pa pala Diba? Wala na, naubos na, nalustay na. O edi, sundan natin yung prinsipyo ni Sakeo. Sabi ni Sakeo sa Panginoon, Panginoon, kung ako'y makasingil ulit ng sobra, ibabalik ko ng doblang ibayo. O yun ang kanya challenge. Bakit? Kasi yung mga unang ninakaw niya, wala na nalustay na niya Kaya kung makagagawa ulit ako, sabi niya, dodobling ko na ng bayan. Yun ang challenge niya. Meron pa yung ninakaw mo, di soli mo. Malaking challenge kapag yung bahay mo nakaw. Lord, paano ba itong bahay ko? Nakaw. Di sabi ni Lord, balik mo. Babalik mo sa taong bayan. Kaya nga marami mga politiko tagilid. Kung ang pag-usapan, repentance, yung ebidensya nasa iyo pa Diba? Kung repentance talaga, give up mo ka. Kasi sign, palatandaan na ikaw ay ngayon, kung ikaw nangangalo niya, o ang sign lang naman nun, soli mo yung asawa ng may asawa. Diba? Hiniram mo, 10 taon mo nang hinihiram, magsisisi ka ngayon, o sasabihin mo sa kanya, o sinusoli ko na yung asawa mo. 10 years. Hindi, yun ang realidad Yun yung practical theology na tinatawag. Oo, yung nagawa mo, nagsisiya. Paano may anak na? Wala na tayong magagawa hindi may bonus na lang. Basta hindi na pwede. Bakit? Kasi yung asawa ko, nag-asawa na rin. Yun na yung consequence. Magtiis ka. Bakit? Gusto mo talaga magbago? Gusto mo sumunod? Wala ka nang babalikan? Hindi magtiis ka. Yun talaga yung kasalanan. Pumatay ka, hindi mo na may babalik Kaya lang mabigat. Sabi ng Biblia ko, ano tinanim mo? Diba? Nung pinatay ni Cain si Abel, ang sabi ng Panginoon, kung sino ang papatay kay Cain, sabi niya rin, 7 beses din papatay. Ang bigat. At yung patay dun sa pumatay kay Cain, mas dodoble pa yung kasalanan. Bakit? Dahil yung kasalanan ni Cain ipapataw sa kanya at yung kasalanan ng makasalanan ipapataw sa kanya. Ang bigat yun. Kaya patong-patong na kasalanan. Hindi na talaga makakaahon ng tao sa pagkakasala. Salamat sa Diyos, meron pag-ibig ang Panginoon. Sino nagsakripisyo? Romans chapter 5, verse 8.
Sabi niya rito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Talagang ang pag-ibig merong kasamang sakripisyo sa lahat ng bagay. Pag sinabi mahal ko ang Diyos, may sakripisyo. O bakit? Kasi nung ang Diyos ang umibig, nagsakripisyo. Grabe sakripisyo ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, pakinggan niyo yung sinabi ni Jesus Christ, Ama, kung pwede lang na ang sarong ito'y alisin mo, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ano kaya yung saro na yun na sinasabi ni Jesus Christ? Yung kamatayan. Kung pwede lang, sabi niya. Alam mo bakit? Ba, hindi basta-basta sakit at pasakit at hirap ang dinanas ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Alam niya yun. Sabi nga ng Panginoon Jesus, walang tao na nagbigay o nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Pero si Jesus Christ, ginawa niya yun. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, ipinadama ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kamatayan ng kanyang anak para sa kaligtasan. Kaya sabi ko nga kung nagsakripisyo ang Diyos Ama ng kanyang anak para sa kaligtasan natin lahat, maliit na, malaking bagay ba ang oras para sa atin kung isasakripisyo? Malaking bagay ba ang kayamanan natin kung isasakripisyo natin? Sa mata ng Diyos, maliit na. Kaya sabi ko sa inyo, ang fellowship sa atin, 2 oras lang. 2 oras lang. Pero, paano ba natin ibinibigay yung 2 oras para sa Panginoon? Sabi ko nga sa inyo kung 2 oras maglalakad yung Ita papunta doon sa kanyang fellowship house, at 2 oras lang ang kanyang fellowship, talo yung Ita. Bakit? Kasi babalik pa siya. Another 2 hours ulit. Pero sa kanyang pagbalik doon sa kanyang bahay sa bundok, ng 2 oras ulit na akyat sa bundok, dala-dala niya yung galak na napuspos siya ng kaluwalhatian ng Panginoon nung siya'y sumamba sa Panginoon. Bayad siya. So, hindi niya inisip na yung pagod. Bakit? Kasi meron siyang napuspos siya ng kabutihan ng Panginoon. Kaya yung fellowship natin, yung pagbibigay natin, pag ginawa natin yung sakripisyo na yun, alam natin na higit pa doon, kayang ibigay ng Panginoon. Kaya kung anong araw fellowship ko, tugigaraw. Pagkatapos ng preaching ko ng Itiyagi, matatapos ako ng alas 11 sa Itiyagi. Yung alas 11 na yon, hahabulin ko yung alas 2 na sasakyan ng araw dito sa Mabini. Alas 11, nasa Itiyagi pa lang ako noon. Katatapos ng fellowship. Wala pa naman ako sasakyan noon, wala akong motor noon. Sisibat na kami ni Chok. Darating kami rito sa bahay ng alas 12. Bakit? Kasi sasakay ka pa ng biyaheng Itiyagi sa Itiyagi noon. Pagdating namin dito, kakain lang kami 2 ni Chok. Dito na sa bahay. Pagkatapos namin kumain, pahingan lang ng konti. At sisibat na kami ng Mabini. Pag inabutan namin yung 12:30, mabuti. Pero pag lumampas yung 12:30, ang hintayin namin yung alauna at alas 2. Pero pag ang nasakyan namin alas 2, gagabihin na kami. Bakit? Ang biyahe kasi sa Tuguegarao ng Sir Mark, halos sinabot na 4 na oras. So, 4, darating ka na. 4, 2, 3, 4, 5, 6, alas 6. Alas 7:30 ang aming fellowship. Sipin mo, pagod ka. Tapos magpe-fellowship ka. Mag-preach ako. Preach ako ng 7:30. Hanggang 9:30 yun. Pagkatapos ng preaching ko ng 9:30, hindi pagod ka na maghapon, di ba? Hindi ka pa makakatulog ng 10. Bakit? Kasi 10, 11, 12, discipleship pa namin.
Bakit? Kasi kailangan ko panturuan yung pag-asawa. Di matutulog na kami ng alauna, alas 2 na yan. Paggising ko naman ng madaling araw, kasi ako alas 4, gumigising na ako eh. Natulog ka ng alauna, gigising ka ng alas 4, magdi-devotion pa kami. Pagdating ng alas 6, alas 7, ako pa magluluto sa bahay nila Pastor Ron. Kasi basta ando doon ako sa isang bahay, ako tagaluto. Magluluto ako ng umaga, magluluto ako ng tanghali. Pagdating ng gabi, Bible study ulit namin yan. So, magmula Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, uwi naman ako ng bagal. 3 araw. Bakit? Dahil sa layo. Ang totoo, hindi ako makauwi basta-basta. Bakit? Kahit kinabukasan gusto ko umuwi, hindi po pwede. Alam mo, bakit? Wala naman akong pamasahin na kami. Kaya kailangan ko pa magtrabaho. Magkano lang ang pamasahe sa Tuguegarao nung panahon na yun eh. 75, 150. Pag uwi ko naman, meron naman akong dalang pera, sobra doon sa pamasahe ko. Yun naman yung iabot ko kay Mary. Pang-aral naman nila Joshua. Kaya yung mga anak ko noon, nakapag-aral sila dahil sa tithes and offering. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, sa mga anak ko, matuto kayo magbigay ng ikaw po sa simbahan. Bakit? Kasi diyan kayo nagbigay. Kung hindi doon sa mga tao na nagbigay, hindi kayo makapag-aral. Sakripisyo tawag. Pero bago ikaw, meron mo ng Diyos na unang nagbigay ng pag-ibig sa iyo. Amen. So, yung pag-ibig ng Diyos, tatanggapin natin. Pag tinanggap natin ang unang tama sa atin, pagsisisi. Dahil pag naniwala tayo, susunod tayo sa Kanya. At dahil sa pagsunod mo sa Kanya, katulad ng prodigal son, merong celebration. Dito pa lang sa lupa, meron ng pagkilala sa iyo bilang anak ng Diyos, at dun sa langit, merong kaluwalhatiang nagiging pansa. Yung sakripisyo natin dito sa lupa, hindi malaking bagay. Maliit na bagay. Pero yun ay isang malaking pagpapala sa atin. Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos ngayon pa lang. Sana, next Sunday, may fellowship pa tayo. Kasi kung wala, hindi tayo makapaglilingkod sa Panginoon. And no worship, no way. Gusto niyo talaga ng blessing? Sumamba kayo sa Panginoon. Unahin ng Diyos, may pagpapala sa buhay. Tinatanong ko kay Pastor Bernie, ikaw ba masaya ka sa buhay? Gusto mo na ba yung buhay mong ganyan? Kung ayaw mo baguhin natin, ano kailangan natin gawin? Maglingkod tayo sa oh, alam niyo, hindi lakas eh, hindi negosyo, hindi pagpapala. Ang tunay na pagpapala, paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin pwede sabihin sa Lord na malakas ako, hindi pwede. Matalino ako, hindi pwede. O tanongin si Selma. Matalino, may pera. Pero bakit kailangan maglingkod sa Panginoon? Kasi meron siyang mga gusto. Hindi lahat ng gusto niya kaya niya kunin. Kailangan pa rin ng biyaya ng Panginoon para diba? So ano nang mahulugan nun? Lahat na pwede natin pagmalaki sa Panginoon. Sa Diyos kasi, yung karunungan mo, kamang mangunan sa iyo. Yung lakas mo, kahit na ang lang katapat. Kaya kung nagmahal ang Panginoon, huwag nating tanggihan ang pagmamahal niya. Bakit? Kasi pagpapalang malaki ang itutulog sa buhay natin. Salamat at pagpalain ko sa Panginoon.